Hello mga ka-abroad at mga ka-ex-abroad. Kumusta kayong lahat? Sana ay okay lang kayo sa lahat ng oras. At kanina nga, nagpapatuka ako ng mga manok. Napansin ko parang may kakaiba dito sa ating pwesto ng patula. Napansin ko parang may kakaiba. Bakit parang ang linis? Sobrang linis naman. And then, nung lapitan ko sa ako napansin, eto ang nangyari mga ka-abroad, mga ka-ex-abroad. Inubos ng baka, ng bisirong baka, yung mga talbos, yung mga dahon ng kamuting bagin. Ayan ang nangyari, tingnan ninyo naman oh. Inubos ng baka. Talagang ang itinara lang ay mga halos mga bagin lang ang tinira. Ayan. Parang pinaglaruan ang ating kamutihan. Pati yung dahon ng ubi. Ayan, tingnan niyo naman oh. Ninalot ng bisirong baka. At siguro tatanong nyo kung paano ko na siguradong bisirong baka. Kasi kahapon may nakapasok ditong, may nakita ko sa loob ng ating lutin na baka. Tinaboy ko kaso hindi ko mapalabas. Isang baka lang siya, puti. And pumunta siya doon sa may parting likuran na yun. Hindi ko na hinabol. Pinabayaan ko na. Baka kasi nakatali lang sa tabi ng bakod yung inahin. At sabi ko baka aalis na rin, lulusot na rin doon sa mga siwang ng bakod. Pero ang nangyari ay eto nga. Eto ang pasalubong sa atin ng baka. Ayan. Yan mga ka-abroad ang mga dahilan kung bakit sinikap nating gumawa ng gate para hindi tayo mapasok ng mga ligaw na hayop tulad ng kalabaw at baka. Kaso ang nangyari may nakakapasok pa rin doon sa ating mga sira-sirang bakod. Kasi hindi pa natin naayos masyado yung kabuuan ng ating bakod. So ayan ang nangyari. Oh. Yan mga ka-abroad. So tayo naman ay hindi nagagalit, hindi tayo nagsasalita kapag mayroon tayong mga nakikitang ito pa oh. Oh, ayan oh, ginawa ng baka. Ito, buhay na yung ating malunggay. Ngayon ay ayan, panibago na naman ang puno. Panibago na naman ang pagpapaugat natin itong malunggay na ito. Yan ang problema. Talagang mapanira yung mga baka na yan kapag nakakapasok sa mga halamanan. Hindi ko alam kung nakalabas na yung baka na yung bisiro na yon. At nag-iwan pa ng bakas. Ayan o. Yung uo ng baka. Ayan ang bakas. At siguro dahil walang mainom na tubig ay itinumba pa itong ating painuman ng manok. Ginustong mainom yung tubig na nandito sa painuman ng ating manok. Yan. So, yan mga ka-abroad ang dahilan kung bakit marami ang ayaw na may mga maliligaw na hayop sa kanilang bakuran, sa kanilang lote. Dahil nga dun sa ganyan. Wala namang isip yung baka, hindi naman niya alam na mali yung kanyang ginagawa. So, yan ang nangyari. So, wala tayong magagawa. Bukas na umaga kung makikita natin pipilitin natin mapalabas yung baka dun sa gate. Kaso kapag sulo ka lang na maghahabol ng baka mahihirapan kang palabasin yun. Mahihirapan kang palabasin, itaboy dun sa gate. Kasi usually paiba-iba ng direction yan. Kaya siguradong hihingalin ako kung ako maghahabol ng baka na yan.
Kaya nga nung isang araw na makita ko, hindi ko na hinabol kasi alam ko mapapagod lang ako pero hindi ko kaya siyang palabasin. So ayan naman ang nangyari, ayan ang ginawa. Anyway, sana bukas wala na yon, nakalabas na. Kung saan man siya pumasok, sana dun siya lumabas. And kung nandiyan pa siya, pipilitin natin mapalabas siya bukas. So yan lamang muna mga kabrod, mga keks-abroad, ang mga pangyayari dito sa ating bahay kubo, dito sa ating lote sa Camarines Resort. Maraming salamat sa panonood and ingat po tayong lahat. Keep safe palagi. Bye bye.